Yan, sa mapagpalang araw po muli sa atin mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan. Muli ako dito sa ka-vlogger, brother Joel Padilla. Lubos po po muli papasalamat sa Panginoon sa pagkas ng mga oras na ito. Tayo po muli ay magkakasama-sama upang mag-aaral po ng kanyang salita. Ano po? Ano ba't muli ko po kayo inyahan ha? Dali po natin ating banal na kasultan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga po aking sinasabi, pang-katotohanan lamang. At salamat dahil sa mga oras na ito napadpad ka sa aking YouTube channel. At salamat po dahil binigyan niyo ng pagkakataon na kung saan makapag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago tayo magpapatuloy, alam ko may kanya-kanya tayong gawain sa araw na ito, anyahan muna kita sa isang panalangin. Tayo manalangin. Kila ko namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinyong samahan sa aming pong pag-aaral. Mangyaring banal Espiritu na manguna sa bawat sa amin. Pagharian kami at tulungan po ang makikinig at manunood, naging pagpapala sa kanila, maunawaan ang bawat sa amin na akin pong ipapahagi. Bigyan niyo po ako sapat na katalinuhan nang sa ganon, hindi ko mamislead ng mga taong makapakinig at makapanood nito. Bagkos, maakay ko sila sa katotohanan diyan sa iyong harapan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siyang amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, muli, binabati ko kayo ng mapagpalang araw po sa bawat sa atin. At salamat po dahil sa pagkakataong ito tayo po muli magkakasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Ano pa? Gaya ng aking sinabi, kung meron po kayong mga ballpen o kaya notebook o kaya papel dahil sa aking pagbabahagi, baka medyo mabilis po at may sulat po ninyo. Pero kung gusto naman, save niyo itong video na ito. At bago tayo magpapatuloy, kung kayo baguhan pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutang i-subscribe ng inyong lingkod. At pakishare na rin po pagka nagustuhan niyo ang ating pong pag-aaral na ito. Pakilike na rin at mag-comment po kayo dyan sa comment section para po malaman natin kung paano natin mapaghanda, mapabuti, mapabilis at may saayos po ang ating pong pag-vlog na po. So sa mga oras nito mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, anyahan ko po kayo na dalhin po ninyo yung banal na kasulatan at buklatin po natin ang Exodus chapter 20 verse 3 mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan. Ang aking ibabahagi po ngayon ay napakaikli lang at napakasimple kung ating uunawain. Pero ako mismo sa aking sarili, habang ako'y nakaupo at nagbubulay-bulay at nag-iisip, ano bang pwede kong i-vlog? Hanggang sa pumasok sa aking isipan, bakit nga ba hindi ko i-vlog itong 10 utos? Pero hindi ko siya may vlog ng pangkalahatan, baka maubos ang ating oras. Kaya iisa-isahin ko sa bawat vlog na ito. And I hope sa susunod po ng mga vlog ko, inyo rin pong panurin. Unahin muna natin itong unang utos ng Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, marami pong nagsasabi na yung kautusan doon ng Diyos, wala na. Ang sabi ng iba, ang kautusan ay naipako na daw sa krus. Ang sabi ng iba, para lang na yun sa mga Israelita. Ang sabi nila, nasa bagong tipan na daw tayo, wala daw tayo sa lumang tipan. Pero ating titingnan, at akin naman pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan, at syempre, may konting research, kung totoo nga bang wala na ito, naipako na ito, para lang sa mga Israelita, una sa bagong tipan na ba tayo? Sa pagbubulay-bulay ko mga kapatid, sa pag-aaral ko, syempre, hinihiling natin yan sa Banal na Espiritu, nagagabayan tayo sa ating pong pag-aaral, natuklasan ko na ang 10 utos ay hindi pwedeng mawala. Kasi pag nawala siya, magkakaroon ng pagkalayo sa pagmamahal natin sa Diyos at pagkalayo, hindi na natin malalaman kung paano ba natin mahalin ang ating kapwa. Kaya kung ating pag-aaralan po, ito po ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 3. Gaya po na aking sinabi, iisa-isahin natin ito sa bawat vlog ko. Ito ang ibabahagi ko sa inyo. And I hope na makakatulong ito sa inyo. At minsan, kapag sobrang haba naman, kasi minsan may mga explanation sa bawat 10 utos na hindi mo maupuan lang ng isang upuan lang din. So, maaring mahabahagi pa ito. Halimbawa, itong una natin pinag-aaralan ay medyo mahaba, ay di maaaring mahati-hati pa natin ito hanggang sa mahimay po natin ng maayos kung ano ba talagang sinasabi sa kautusan ng Diyos, lalo tigit itong ating pag-aaralan sa Exodus chapter 20, verse 3. Basahin ko po. Ito ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Malinaw na sinasabi dito, kung ating babasahin yung sa unang talata po, sa Exodus chapter 20, verse 1 anto, walang ibang nagsabi ito ay ang Panginoon Hesus. Totoo. Ang sinabihan dito ay mga Israelita. Kaya may mga magagaling na nagbabasa ng Biblia, sabi na, basahin mo sa una at mababasa mo diyan, na ang sinasabihan diyan ay mga Israelita. Actually, kung tutusin, kung yung ating gagamitin ay sa ganong paraan na pilosopo hindi sa makatarungan o hindi sa naaayon sa Biblia, ay hindi, wala tayong karapatang magbasa ng Biblia kasi lahat ng mga sulat dito sa Biblia ay nanggaling pa doon sa mga Israelita. Kaya, kung sasabihin natin na itong 10 utos, lalo na itong unang utos sa ating pag-aaralan ngayon, ay para lamang sa mga Israelita, bakit pa natin pinaniniwalaan ang Biblia, samantalang ang Biblia ay nanggaling ito sa salitang Hebreo, Aramaic, at saka Greek. Kaya mahirap siyang unawain. Pero kung ating titingnan, applicable siya sa lahat kasi ang kaligtasan naman na ginawa ng ating Panginoon Hesus ay para sa lahat. Kung ating titingnan, wala tayong mabasa sa Lumang
Jesus kasi sa bagong tipan lang natin siya mababasa. Pero kung iyo parang pagbubulay-bulayan, pag-aaralan, at syempre, magtanong ka rin, mag-research ka rin, at alamin mo kung ano ba talaga o sino ba talagang tinutukoy ng banal na kasulatan, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. At sa mga malalalim na pag-aaral, wala naman palang ibang nagbigay ng kautusan nito ang ating Panginoon Hesus din, kasi ayon po sa aklat ng mga sulat ni Pablo sa bagong tipan, yun daw kasama ni Moses na bato ay siyang walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kaya walang ibang nagbigay nitong kautusan na ito kundi ang ating Panginoon Hesus, sapagkat kung inyo palang pag-aaralan itong 10 utos mga ka-vlogger at mga kaibigan, makikita nyo diyan na ito palang 10 utos ay siyang ugali ng ating Panginoon Hesus. Kaya kung tatanggalin natin ito, para na natin tinanggal ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, at para na natin tinanggal ang pagmamahal natin sa Diyos bilang siyang mga mannilalang sa atin at tayo ng mga nilalang. Kaya po ating titingnan po, ako nagtaka, bakit nga ba ang 10 utos, inuna ng Diyos ang huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos? Bakit hindi niya inuna ang mga bagay-bagay na kung saan pwede namang unahin yung huwag kang papatay kasi mostly mga tao ngayon pumapatay. Pwede namang unahin na huwag kang mangangalunya kasi mga tao ngayon nangangalunya. Pwede namang unahin na huwag kang magkaroon na o pagbibintang, huwag kang mag-iimbot. Pero dito sa pinakauna, inuna ng Diyos ang alin? Inuna niya na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito ngayon ang ating pong pag-aaralan. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, kung ating titingnan, nakita agad ng Diyos, which is, ikinunikta ito sa mga Israelita, sabi nga, history repeats itself. Kasi mga Israelita at this time, na kung saan nagkaroon sila ng ibang mga Diyos-Diyusan, mula pa doon sa Ehipto, hanggang sa dinala sila ng Panginoon dito sa ilang, at dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, eto ngayon, hindi na malaman-laman kung sino ba talagang tunay na paglilingkuran ng Diyos kasi sa Egypt pa lang, thousands of, of gods. Kaya kung inyong titignan dito mga ka-vlogger at mga kaibigan, inuna talaga ng Diyos kasi sa mga susunod na henerasyon, gayon din ang problema, which is problema din sa ating kapanahunan ngayon. Alam niyo itong vlog na ito, naway magbukas sa iyong puso't isipan. Isang katanungan sa ating puso't isipan, meron nga ba akong ibang Diyos-Diyusan maliban sa tunay na Diyos na minalang ng sanlibutan o ng langit at ng lupa at ng buong universo? Hindi mo ba naitanong yan sa iyong puso't isipan? Bibigyan kita ng napakasimpleng example. Kung ikaw man isang kabataan, kung ikaw isang magulang, kung ikaw isang nanay, ate, kuya, lolo, lola, o tiyahin, at tiyuhin, o ano man ang iyong kaantas sa buhay ngayon, ano yung kalagayan sa buhay ngayon, tanungin mo ngayon sarili, meron nga ba akong ibang mga Diyos sa harap ko? Pag sinabing mga, marami. Inuna ito ng Diyos kasi nakita niya talaga na ang number 1 na problema na nilabag ng sinauna nating mga magulang na nawala sa puso at isipan ni Adan ay ang huwag magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sabi ng Panginoon. Kung yung ating pong babalikan, ang buhay po ni Adan at ni Eva noong unang panahon, makikita niyo po dyan, anong unang nilabag nila? Hindi dahilan din sa pagkain. Ang una talaga nilabag nila ay ang suwayin nila ang Diyos. Oras na sinawayin nila ang Diyos, nagkakaroon sila ng ibang mga Diyos sa kanilang puso at isipan. Bakit sinabing mga? Kasi marami. Una, dinudiyos nila ang kalantian. Sabi ng Panginoon, huwag mong kainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa oras na ito'y kakainin nyo, walang pagsasalang kayong mamatay ayon po sa aklat ng Henesis. Pero nung kinain nila, marami nang pumasok. Kaya inuna talaga ng Panginoon itong 10 utos na kung saan doon sa 10 utos, inuna niya ang alin? Ang huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Dinyos niya ang kanyang tiyan, dinyos niya ang kanyang kaisipan, dinyos niya si Satanas, dinyos niya ang kanyang asawa, dinyos na ang puno. Itingnan nyo, marami na siyang nagiging Diyos dahil nakalimutan na niya yung tunay na manlalalang. Sa ating kapanahonan ngayon, wala tayong pinagkaiba kay Adan at kay Eva. Ang pinagkaiba lang, hindi na tayo humaharap doon sa isang puno na kung saan pag kinain mong bunga ito, malalaman mong mabuti at masama. Kundi natin dito tayo ngayon sa pagharap sa mabuti at masama na araw-araw namimili tayo. At sa araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos na dapat ang pagpili mo, wala kang ibang magiging Diyos sa harap mo. Tingnan mo yung cellphone kung anong laman yan. Tingnan mo ang iyong pinapakinggan. O kaya, mga binabasa mo. Pag bulay-bulayan mo ito ng panandalian, wala ka ba talagang ibang mga Diyos sa harap mo? Tingnan mo ang iyong anak, baka mas naging lamang yan kaysa sa iyong sa paglingkod sa Panginoon. Tingnan mo ang iyong asawa. Tingnan mo ang nakapaligid sa iyo. Tingnan mo ang inyong mga halamanan. Baka yan ay pagka nag-harvest na, nakalimutan mo na ang Panginoon. Alam niyo po sa ating buhay, napakarami palang pwedeng maging Diyos-Diyusan natin. Sa totoo lang.
Mag-set na lang tayo ng isang example, halimbawa sa cellphone. Sa cellphone na lang. Pagising sa umaga, nauuna ang pagbabasa ng cellphone, ng mga Instagram, ng mga messenger. Okay, sana kung binasa mo ay mga sinend na kung saan makarelihiyoso o kaya nagre-remind sa ina, manalangin ka muna bago mo gawin ang mga bagay-bagay sapagkat kapag kainuna mo yan, nagkakaroon ka ng ibang mga Diyos sa harap mo o sa harap ng Panginoon. Kaya dito pa lang mga ka-vlogger, mga kapatid, mga kaibigan, nare-remind tayo ng Panginoon dahil marami na nga tayong mga nagawang mga Diyos-Diyusan sa ating mga sarili at ang Diyos ay nalulungkot sa bawat isa sa atin. Ano po, sabi nga ng Panginoon, siya daw ay Diyos na mapanibuguin sa mga susunod na vlog, ayaw panoorin po ninyo. Kaya yung araw na ito, nire-remind po tayo dito sa Exodus chapter 20, verse 3, na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Itong pakikiusap ng Panginoon ay para bagang nananawagan ng isang ama na wala ka dapat ibang mahalin kundi ako. Kung paano ang prodigal son ay na-realize niya sa bandang huli, buti nga, yung prodigal son ay nagkaroon pa siya ng tsansang makauwi sa kanilang tahanan. Pero delikado sa ating buhay, baka nag-i-enjoy tayo sa ibang mga Diyos-Diyusan, kagaya ng alak, sigarilyo, droga, o kung ano-ano mga pinagagawa natin sa ating mga buhay. Oras na yan ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos na mababasa sa banal na kasulatan, ang tawag niyan ay Diyos-Diyusan. Mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, wala man tayo doon sa isang kalagayang may mga ribulto tayo, gaya nito, may mga statue tayo, gaya nito, yun sa time ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, kagaya niyan, ay wala tayong mga ganon. Pero, tingnan natin ang ating mga sarili. Minsan, meron tayong mga Diyos-Diyusan sa ating isip at puso. Ano bang laman yan? Baka yan ay hindi na ang ating Panginoon Hesus ang laman. Baka ang laman yan ay iba na. Ano po? Di yan tayo lumalabag sa kautusan ng Diyos. At sa panahon na nalabag natin ito, dito natin napipigati o nalulungkot ang Diyos sa atin sapagkat alam niya na ikaw at ako ay naglingkod ka sa ibang mga Diyos-Diyusan. Alam niyo po mga ka-vlogger, mga kapatid, kabigan, itong mensaheng ito, naway magpukaw sa iyo at sa akin. Magpukaw sa bawat isa sa atin. Alam niyo, isa sa dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay merong kanya-kanyang mga sinasamba. Maliban sa tunay na Diyos, merong Sheba, ano pa ba? Merong Allah, iba't ibang mga sinasamba. Ang paniniwala nila, yun ay Diyos. Pero kung iyong babasahin talaga, sino ba talaga ang sinasabi ditong sambahin dapat? Hindi yung mga Diyos-Diyusan sa paligid natin. Kaya nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Napatuloy natin pag-aralan ang banal na kasulatan kasi ito ang magtuturo sa iyo kung sino ba talagang tunay mong sasambahin na Diyos. I hope sa mga susunod ko na vlog, sa 10 utos sa ating pag-aaral, baka meron pa itong part 2, itong ating pinag-aaralan, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sapagkat ito'y malawak at malalim na ating pag-aaralan. Binubuksan ko lamang ng 10 utos ko kung ating pong pag-aaralan in advance kung kayo mag-aral. Mababasa niyo po dyan na walang pwedeng tanggalin sapagkat para mo na rin tinanggal ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, para mo na rin tinanggal ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ayun, sa vlog na ito, magbukas sa iyong puso at isipan na ang Panginoong Hesus ay matagal na matagal nang nananawagan sa iyo at sa akin na magbalik loob tayo sa Kanya sapagkat sumamba tayo sa ibang mga Diyos. Bilang tayo ngayon na nakakaalam na ng katotohanan, paglikuran natin yung tunay na manlalalang bilang tayong mga nilalang. I hope na sa hapon na ito, sa araw na ito, magdulot ito ng isang magandang relasyon sa Panginoon. Itong akin pong ibabahagi o binahagi sa inyo. Maraming salamat po. Tayo po muna ay sumandalingin mo po para po sa atin pong panalangin. Kila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat kami ay nakapag-aral. Unabuksan ko po ang pag-aaral na ito patungkol po sa 10 utos. Mangyari nawang mabuksan ang puso't isipan ng mga pakinig at manonood nito. Umaasa ako Panginoon na huwag niyo po silang pababayaan. Mangyari nawa nang inyong pamamatnubay at paggabay at pagpapala ay siyang maranasan ng kikilig na nanonood sa mga oras na ito. Umaasa ako Ama, hindi niyo po kami pababayaan at mangyari nawa na sa araw na ito, kayo po ang aming paglilingkuran na tunay na Diyos. Salamat po Ama sa pagdinig sa panalangin at patawad sa kasalanan na gawa. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siyang aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at manonood. Muli ako po sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla at lubos po nagpupulit. Papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, inyo pong tinisan na panoorin po ang ating pong vlog. I hope po na kung kayo baguhan pa lang sa YouTube channel, huwag mo kalimutan i-subscribe yung lingkod. Pakishare na rin po kung nagustuhan po ito, then palike, and then pa-comment po dyan sa ating comment section. Pindutin nyo rin yung notification bell para po sa mga update na videos. Kumuli, maraming salamat po. Ako po sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla, na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang kautusan ng Diyos ay nanatili yan magpakailan-kailanman. Ang inaantay lang
kailan natin ito susundin bilang kanyang mga nilalang. Maraming salamat po! Bye-bye!